Napabalita nga mga idol na hindi raw po masaya itong si PJ Tucker sa kanyang role or lack thereof sa LA Clippers. Paano ba naman? Itong veterano na ito ay 8 straight games na pong hindi naglalaro para sa kanyang team dahil hindi lang talaga siya pinapasok ni Coach Lue. At sa 8 laro po na iyan, 7 ang panalo ng Clips. Kaya anytime soon mga idol ay hindi talaga siguro babaguhin ni Coach Lue tong rotation niya at magsistick siya rito kasi nagiging successful naman. Kilala po itong si Tucker bilang isang 3-and-D player. Madalas siya pa nga ang pinapatoka sa mga best players ng kalaban at hindi rin to umaatras sa challenge. Minsan na nga itong ginawang sentro kahit na 6'5 lang siya. Napaka-undersized sa position na iyon. So bakit kaya binabangko na lang siya ngayon? Tignan natin dito sa laro nila last month kontra sa San Antonio Spurs. Sa depensa kita mo naman, siya ang tumatawa kay Wemby na basically ang best player kagad ng Spurs sa kanilang team. And okay naman siya. Nag-communicate pa nga siya sa kakampi niya para sa mga bilisang switch. Naging overly aggressive nga lang siya rito. And syempre, yung mga little things din ay ginagawa niya like itong binabody niya talaga ang big man kahit nga mas maliit siya. And wala siyang stats dyan pero at least 'di ba? Dahil nakapag-box out siya, na-secure nila ang board. And sa opensa naman, ayan, ganyan lang talaga siya. Standing in the corner at nag-aabang kung mapapasahan ba siya. Halos wala siyang involvement sa opensa talaga at kita mo rin yan sa stats niya. Ang usage rate niya rito sa Clippers ay 4.3%. Yes mga idol, 4.3% lang po ng mga plays ng Clippers ay kabilang itong si Tucker. Pero maiintindihan mo rin naman, mayroon kang PG, Kawhi, Harden at Westbrook na dapat ay masahawak ng bola kaysa sa kanya. Kaya nabansagan din siyang boy jogging eh. Halos ganun lang talaga ang nagagawa niya at mas may impact siya sa kabilang side ng court. Iniwan na nga lang siya rito ni Collins para magbantay sa loob. Noong kinik out naman sa kanya, hindi rin naman niya tinira din. Sabay 27.3% lang siya sa 3 para dito sa Clippers at mababa po yung porsyento na yan, sobrang below average. Sa depensa okay naman din talaga siya, naharas nga niya rito si Wemby to the point na ginive up niya yung bola. Kaso ganun lang talaga sa opensa, pag ganyan-ganyan lang si Lodi, tamang screen lang which is importante rin naman para gumana ang play. Kaso sa tingin ko mga idol, itong ginagawa ni Tucker ay kaya rin namang gawin ng iba, lalong-lalo na may top dog wing defenders ka rin in Kawhi and PG. Serviceable pa naman si Tucker, binibigay niya ang mga intangibles, pero kung wala ka masyadong opensa na naibibigay except tumayo sa corner, edi hindi mo po napapakatawanan yung kataga sa'yo na 3-and-D. Defense lang meron ka at wala kang 3. Naungusan na rin siya sa rotation nito ni rookie Kobe Brown na may better size at di hamak po na mas bata kaysa kay Tucker. Medyo parehas lang din naman sila ng average sa 3 at around 27%. Naniniwala akong may team pa na makakapag-benefit talaga sa kung ano ang kayang ibigay ni PJ Tucker. Okay pa rin naman ang depensa niya kahit papaano at very tradable ang $11 million na kontrata niya. Teams like Celtics or Mavericks ang nakikita kung pwedeng kumuha rito kay Tucker at mukhang mas magkakaroon siya ng consistent na role doon as compared dito sa Clippers. Pero kayo ba mga idol? Bakit kaya binabangko na lang to? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.